mabilis yung dalawang marksman. Ang ating pangalawang serye ng laban na to. Again, playoffs is still up in the air para sa Omega. At ang Aurora naman looking for number 13. This is Omega versus Aurora. It's gonna be a really wild ride. By the way, Unli Purifies para sa Omega ngayon. Oo nga, no, tatlong Purify. Talaga nirespeto nila yung pick of power dito ng Aurora. Nakalahati kagad yung buhay dito ni Haji. Pero given yan dahil nga, actually hindi nga given yun kasi dapat yung Kimi ang nang-agresibo dito no? Well, it is made possible because of the impure rage mula dito sa Angela. So masakit talaga yan sa simula. Pag sinalo mo, 4-5 love waves mula dyan, talagang mamahalin mo. Love hurts. Yun Love hurts. Yun yung yun yung parang first item codex agad kahapon na nakita natin. Yeah. Update. Diba? Biglang naglambot sa harapan. So we'll see if that's gonna happen here as well. Pero so far, parang harapan lang yung gustong laban dito ng Omega. Everyone is just waiting to see kung kayang mapa-survive lang si Haji. This matchup. And for objective naman, I mean, you can give the advantage to that Fredrin. Kailangan lang talaga niya ng isang matinding zone and that is where the Esmeralda comes to action and even the Arlot mula kay Super Yoshi. Pero kasi we've seen a lot of times na Aurora punished yung Fredrin jungle. We saw that during the Aurora versus TLPH match where Carl TZ has been punished every single pre-objective team fight na gustong gawin ng Aurora. Laging pinapatay yung Fredrin. Uy, wait lang tingnan natin kung magkakaroon ba ng patayan. Demon Kite ay nag-aabang. Naagaw niya pa yung crab na yon. Patungo na ata sila sa unang pag-go ng laban. Lumabas na rin ang Expanding River. At may mga ganap na kagad na nangyari sa gitna. Pero wala silang flicker, that means kailangan din humarap dito nila James. Yoshi on side. Okay, nagamit yung Polish Starman at malayang pagong ang makukuha dito ni Ryzen. Nagamit na rin kagad yung Mountain Shocker. Labas din yung Traction Pulse. At si Haji, tinatandad lamang itong si Edward. Tapos sa ibang ibaba, may nagkaganap din. Nensky. At nailapag yung Zaman Force. Ang sakit at nakakti. Oh my goodness! Baka mapimay siya. Pero first blood ay mapupunta kagad dito kay Dominic. Kaya ngayon naman ay naiba-libag. Super Yoshi kailangan na matras. Pero wala ata siya kaatrasan. May final slash siya pero hindi magiging sapat. Grabe ang sustain yung damage from Aurora. Anihiling talaga yung sa side ng Aurora dito. Surge of life plus yung healings from the love waves. Good bawi din from Aurora. Now that they lost that objective, kumuha sila ng trade-off doon sa gold lane and nakabutas pa sila ng dalawang ibon out of that one stone. Una, nakabawi sila doon sa turtle loss. Pangalawa, napapabagal nila o nahihinto nila yung pag-scale up ng isang clone. And that's the best decision na ginawa nila. Kaso nga lang for Smart Omega, they need to continue being so aggressive enough with the zone coming from that Arlot and Esmeralda to secure all the remaining objectives. Kapag nag-lord na kasi at ganun pa rin yung tempo na napipilitan ng Aurora na kumuha na lang ng trades, baka madelikado sila kapag late game na. At this point naman, kailangan ng manatiling buhay dito ng Omega. I think that is the game plan. Para pag mahapdi na yung Cloud, mahapdi na yung Kimi, tsaka tayo mag-go. Pero parang papaabutin pa ba doon ng Aurora? So, kailangan nila nga umaksyon kagad dito. At napakaganda nga, nakakuha agad sila ng 2 kill. And yung kill na yun, yung isa doon ay napunta kay Dominic Kite. No, kahit masasabi natin na medyo tahimik pa si Demon Kite dito, pero yung pressure and yung vision na nabibigay pa lang nung kanyang Mountain Shocker ay sapat na para sa kanyang mga teammates, no? No, more than enough actually yung vision na yon kasi at least alam nila kung ano yung next na gagawin nila, yung next na plan of action out of that. And for Smart Omega, they could continue what they're doing during the objective. Yung zone na manggagaling kay James, he has to be up ahead doon sa mga gustong puntahan na pwesto ng side ng Aurora. Okay. Harapan lang naman ang ginagawa nila so far. Aurora as well, trying to farm up kasi si Demon kahit kailangan din naman ng farm yan. So try nila, I don't know if they're gonna contest this. Pero so far, Omega parang handa naman sila lumaban. Oo, handang-handa Magiging 5v5 nga magiging laban dito. Conceal from Light. Hahabulin ba niya? Nandun na yung Shinami Slam na pag-yung Zaman Force at tayo balibag din! Oh my goodness! Napahalap kagad dito si Super Yoshi. Ako si Ryzen, kailangan matras. Kailangan kanyang buhay dito. James sa may madalikod. Ay nakikipagsabayan na rin lang. Edward, nagamit doon. Yung upgrade niya pero naiwasan Edward. Kaya mamamatay din siya dun sa naging proseso. Yue ay swell ay matutunaw mula kay Nensky. 2 laban sa isa ang naging palitan doon. Pero andito pa si Ryzen. Pwede actually kumontes pero hindi na muna aabutan pa. Dahil nga naman napilitan mag-recall itong si Ryzen para mag-replenish na kanyang buhay. Medyo naging questionable dahil hindi ni-rush ng Omega yung turtle. Wait,
Oh my goodness! 2v1 na naging action kasi nga naman meron din kasama ito na si Doming kahit Haji ando na rin. Yan si Super Yoshi Aray ay ko. umabot na. Kaya lang ang problema ay hindi kayang saluhin lahat ng mga atake dito ni Doming. Parang kahit sino mo, hindi sabihan ni Yue gana eh. Pag sinabihan niya yung Harriet, Aray ko. makakapatay sa bottom lane. Aray ko, napakahapdi na ng mga tandad ng mga bala dito ni Haji. Pero sa kabilang panig naman, ay nakabasag na ang Aurora sa itaas. Ganda pagdepensa pa rin. Masasabi natin dun sa bottom lane para sa Omega. Again, questionable kung bakit hindi in-start agad ng Omega yung second turtle. They could have won that if they bursted the turtle down. Kasi alam naman nilang lamang si Ryzen when it comes to objective taking. Ang nangyari pa, dahil pinatagal nila ng konti lang, at least 2 seconds lang, nag-decide yung Aurora na teka, G. hindi sila nag-turtle, edi patayin natin sila. With the pick of coming from that Kalea and yung babat na nanggagaling dun sa Alice na may kasamang Angela, nahihirapan sumabay sa team fight ang Smart Omega. Kung wala yung Claude, wala silang way para pigilan si Edward na gawin yan. Okay, ngayon tingnan natin kung may makakapigil pa ba dito kay Edward. Nakakaba na naman yung hard guard, no? And this time ay sasanib na nga. Pasok si Ryzen at naburaw na Princess Rod. Ngayon may nahimalibag dito ni Light. Kaya lang kapal pa rin si Ryzen. Sa may bandang hinlikuran naman si Domikine versus 2. Tinatagtad lamang siya dito ni Haji. At ngayon ay si Demon kahit ang hinahabol. Tamang sayaw dito si James. Matatagpuan si Light. Pero nandun yung pagsugod. Flicker ay commit din. Super Yoshi with a kill. Totoo rin pa nga sila sa ibaba. Bulilyaso yata ang plano doon na hindi sapat at literal na tumago sa hard guard ang atake dito ng Omega. Good punish from Smart Omega. We're talking about if wala yung Claude doon sa mga laban, there is no answer to that Alice. But when Nitsky came down with the fight for Omega, nanalo sila doon sa clash. Plus, transitioning into this objective. Paulit-ulit na pwedeng gawin to ng Smart Omega na i-gravitate na yung ikot na isama si Netsky dun sa mga plano. Kasi kung hindi siya sasabay, hindi nga sila tatagos. Okay, ang ganda ng pinapamalas dito actually ng Smart Omega, no? And ang Aurora ay actually dapat sila nga yung nagmamadali. No? Pinag-uusapan natin about sa timings and sa timers na meron ang Omega na unti-unting sabihin natin nanggugulo sa mga tenga nila na nagtitik. Pero ang Smart Omega ngayon nasa magandang posisyon naman kahit paano, no? Alam mo sa lineup na yan, parang dapat pagpantay kayo ng gold. Parang Kabahan mas ka? lamang yung may Claude kasi that game, Yes. survive siya. Yeah. Sa late game talaga nagwawala yung mga Claude eh. Sa bawat segundong nasusurvive ng Claude sa early game, dumadagdag yung potential lalo ng Claude. We're not saying na infinitely scaling yung Claude. There will become a time naman na magpa-fall down yung power spike niyan. Ang inaantay ng side dito ng Aurora is yung Blade Armor mula dito sa Alice ni Edward Ayun and na the nga. Radiant Armor as well. Pag nabuo yung items na yon, parang libre na siya, napapasok na lang sa loob at maghihintay. And last item would be Winter Crown. That's the setup na kailangan ng Aurora kung late game ang usapan. Alright, big conceal ginamit para makatakbo with that little bit of move speed. Omega ngayon sa salubong. Okay, pero ang aabutan ata nila ay si Edward. Nagamit na kagad niya yung Throne of Ruin. Ngayon, atras muna dito ang Omega. Reset ang magiging goal na magkabilang panig. 30 seconds pa naman para doon sa unang malaking objective ng larong ito. And available na by the way para kay Light yung kanyang fleeting time. Yan. Ang maganda din of course for Aurora is dalawa naman yung carry nila. YSS plus of course yung Harry. It's really scary pero at the same time, kailangan sobrang pasok sa timing nung pasok din ni Edward. Yes. And the same goes as well dito kay Netsky. Kapag mali din yung oras ng pasok niya, maaari siyang madelikado at maaari pa siya yung targetin ng Tsunami Slam mula kay Light. The good thing is that meron naman siyang Purify and he has to save that onto that moment. Kasi if i-purify mo dito, yung Puppet on a String or even yung Throne of Ruins nito ng isang Alice, parang hindi worth it at magiging susceptible target ka pa ni Light doon sa kanyang Tsunami Slam. So now for the Lord, Omega must be 2 steps ahead against Aurora. Kailangan nakapwesto si James, nakapwesto si Yoshi, and si Ryzen. Meron siyang chance dito na, teka, bitaw-bitawan ko nga ito ng onte, puwersahin natin silang lumaban. Yun nga, pinapalapit lang talaga dito ang Aurora, no?
pero magandang balita naman para sa kanila kahit papano ay pumapabor para sa Omega yung flow ng wave. Kaya nga napipilitan din si Doming kahit na magpakita dun sa taas, kahit delikado no? Which is already a given. I think medyo kalkulado naman nila yan. Ito namang Omega, confident sila kasi lahat ni Purify. So kayo mga kaibigan, nanonood kayo, make sure na keep your eyes on the cooldowns ng mga battle spell niyan. Very crucial sa mga magiging teamfight natin. Sobra yung timing ng mga Purifies na yan. Kasi without that, madali na lang for Aurora to get their initiations right. Kasi kay Light manggagaling yon. Pero right now na may mga Purify pa, na kay Edward yung responsibilidad. Ako dapat yung mauna. Pag may napwelsang Purify, tsaka may tatalon na Light. Or, hindi yung mga naka-purify ang targetin ni Light. May it be Ryzen or Super Yoshi, pwedeng sila yung unahin ng Aurora. Tama, kasi pwede silang unahan ni Super Yoshi With that flicker, obviously with the final slash, it's really impactful. Depende sa timing, pero ito na yata, posible mangyari dito. They're getting ready for the Lord. Ganda ng zone ni James. Ayaw palapitin si Demon Kite at first. At ang magiging call, pasok din sila. Ryzen, nagtagumpay na with that retribution. Breaking the way naman ni Sasang Dineski. Walang Chor of Ruins. Ngayon dalawa nakakalitong si Haji. Kailangan mag-atrasan ng tatlong miyembro din ng Aurora. Pero sabi na, hindi. Laban ba natin? Hindi. Ang problema ay 5 pa. Mula sa bagong barangay ang nabubuhay sa kanila. Magbabasag pa ata sila ng Torres sa may bandang gitna. Falling Storm ni inaambalangan ni James. Pero hindi na muna itutuloy. Diretso sa Finish of Breaker Fire Sand. Nagamit din yung Purify mula dito kay Domeng. Pero atras muna sila. Mapito na Shing. Nagamit din dito ni Yue. Hindi sapat yung kanilang damage. And at least kahit paano, re-respeto din ng Omega sa defensive power at prowess dito ng Aurora. What a beautiful zone mula kay James and kay Super Yoshi. Alam nila na there is no chance na makakalapit yung YSS than using his traceless just to go near the Lord. And pag ginamit yun, marami silang ways to punish na wala ng crowd control immunity yung isang YSS. So therefore, that zone led them to get this objective and may lead them to destroying inhibitor turrets down base doon sa side ng Aurora. Tsaka nagtutunaw na yung damage ng Omega. Hindi mo matitiis yung Blazing Duet ngayon, Umahap dito talaga and nakakatakot dito. Nasa 12-minute mark pa lang tayo. Bumubutas na talaga ng mga armors. Pero pumasok dito si Edward. Flicker na gamit with the Throne of Ruin. Nasanit na with the Hard Guard. Kakayanin ba nila i-stay? Pero hindi! Napagsakan din! Naka-pressure shot! Nakakuha si Haji ng kill. Andun yung fire shot. May hituin naman mula dito kay Nesky. Pero patras. Pero nakadalawa lang si Haji. Papasok na rin. Ryzen masyado ata naging malalim. Si Domeng, ito na ang aksyon na kanyang inaampay. At ang Domeng and Demon Kai combo ay nakakuha din ang kill. Napakaswabing microhan ginagawa dito ng natitirang miyembro ng Aurora. That was beautiful. Now it's a 3v3. Medyo delikado lang na kinakailangan pang mauna ni Edward, kinakailangan pang mamatay ng dalawa bago makatuluyang palag ang side ng Aurora. Pero you don't have to blame them. Kasi kailangan din makita ni Doming kahit na nauubos yung resources ng Omega bago siya pumasok ng tuluyan. Kasi kung makikipagsabayan, delikado sila doon sa Blazing Duet. Remember, the only knock-up that they have is magagaling dito kay Light. And naka-purify pa si Netsky. And kung gagastusin niya yung knock-up na yon para lang pigilan yung Blazing Duet, it really is a wasted resource. So wala silang magawa kundi saluhin yung mga Blazing Duet na paparating. And for Doming to be efficient, kailangan matapos yung mga yon. May pre-requirement bago siya sumali ng laban. Tapos sinasayawan niyo pa yung final slash timing. So ang dami talagang kailangan bantayan. And that's already a given. At the same time, nagagawa naman nila ng paraan. Para din sa Omega, it does feel like ituloy-tuloy lang ang tempo. Haji, maganda yung spacing niya. He's also able to free it from the backlines. And they're doing the job. And again, it's all about yung timing Super Yoshi and their Ryzen, yung pasok na energy eruption mula sa Fredrin. Alam mo yun ngayon nakakatakot hanggang ngayon na hindi pa rin nila maabot itong si Haji. At naghahanap pa rin sila ng way para maabot itong si Haji. Mga ilang attempts na rin ang ibinigay ni Edward para lang maabutan at mahuli itong si Haji. Ang problema nga lang kasi naka-purify yan. So kailangan mong antayin yung layer ng mga stunts na meron kayo bago ka magbitaw talaga ng kung ano-ano mga element at skills. And nakaatas din dito kay Light yung sabihin natin yung job na kunin itong si Haji kasi siya yung nagpapaskit ng ulo nito no? Literally purify yung kalaban niya, and again it's so hard to catch him. 5-0 so far on the Kimmy. Looking like they want to go for a fight here, pero reset muna. Okay, first ata magiging call. Ang sakit! Naramdaman ni James yung mga hampas mula doon sa Chrono Dashes and Synchrovision mula kay Doming, pero ang malaking problema ay wala ng Zaman Force. I-burst na ito at isuko na muna ng Aurora kasi alam nila na malaking resource ang nawala doon right after mailapag yung Zaman Force. And wala yung only dash doon nitong si Doming Kite, and kitang-kita ng Omega na guys, ito na ang ating opening
What's the play gonna be here for Aurora? For Aurora, they have to be really mindful doon sa pwedeng pasok ng Smart Omega. And not just that, even yung pasok ni Edward himself. Kailangan niya mag-ingat kasi if hindi pa spent yung resources, just like yung second skill ni Haji or even yung traps on pulse, maaring matrap na siya doon sa loob. Remember, this is a full item Kulod. Hindi ka nasasantuhin ng Kulod na naka-Trinity at naka-Sea Halberd pa. So technically, it is not the right idea for Edward to enter alone. Kailangan sasabay dun sa talon ng Kalea. Kailangan may hard guard na rin nakasunod. And yung Zaman Force ni Dominic kailangan ma-utilize na maayos. Naku, mahihirapan nata sila dito. Siguro na yung Lord. At patungo na sila sa may bandang itaas. Edward! Sila sinagamit. Pasok din si Edward! Pero nakasali rin yung hard guard. Maiipit ata si Ryzen sa malalim na parte ng base dito ng Aurora. At tapos muna sila magpamatay si Super Yoshi. Masaya pa rin ang Aurora sa kanilang nakuha. Even doon na nabasag yung Torres sa ibaba. Parang naramdaman natin yung yung sustain ng Ube na ito na ginagawa Yes. nila ngayon. Finally! That's what we're talking about. Saktong pasok ng Thorn of Ruins plus the Zaman Force plus the Heart Guard. Pag nagsabay-sabay, even yung talon ni Light, pagkasama yung kanyang passive, pag nagsabay-sabay yun, hindi rin naman ma-handle ng Omega yung sustain power ng Aurora. And if that would repeat again sa mga susunod pang laban, maaaring bumaliktad na naman yung sitwasyon. Pero ang mahalaga for Smart Omega, nakabawas na sila ng dalawang inhibitor turret. One more Lord might get this game against Aurora. Definitely the Blade Armor, malaking tulong din para dito. Keeping Edward in check. As well as di siya maka-free hit basta Netsky and Kimi. Here we go though. Looks like Aurora trying to make stuff happen. Actually, may torrent pa pala sa gitna so hindi sila masyadong makabate dito. Oo, ang sikip pa ng mapa kung titignan mo para dito sa Smart Omega. And then isa sa mga malalaking advantage siguro na nakuha din ng Smart Omega, bukod sa bukas yung top, yung long lane din sa ibaba. So isa yun sa mga alalahanin ng Aurora. Though meron naman silang Angela dito na pwede nilang italaga. Kaya lang ang problema, may mga tendency na baka inaabangan din lang nila mag-clear itong si Yue sa baba. Tapos pwede nilang bigyan, no? Kaya Yun nga pa eh. yung mga mahihirap na pwesto na kailangan alalahanin ng Aurora for Smart Omega dahil din naman na fully utilized na itong si Netsky sa kanyang Claude and even Haji. Mas maganda for them na sila din magsabay-sabay. Yung surprise from Super Yoshi from that final slash, isabay mo doon sa energy eruption na pwedeng gawin ni Ryzen or interchangeable. Maaling si Ryzen yung kumuha ng ton tapos nakahanda yung final slash for Super Yoshi. Ihahain na lang niya doon sa damage dealers. Ipapunish lang nila kumbaga yung pasok ng mga frontliners mula Aurora. Personally, binabantayan ko din yung positioning ni Ryzen dito. Depending on how he starts the fight, kung maganda yung energy eruption niya o hindi, might actually make or break para sa Omega. So far, wala na halos goal lead. And I think medyo critical mass na ang ating mga players dito sa game na to at 18 minutes into the game. Okay, Netsky Okay, nagpakita si Netsky dito. Medyo delikado ata yung mga pag-aabate niya. Buti may BMI siya. Alam nila, nasa ibaba si Yue. 4v5 magiging laban. Pero any moment, Happy pwede siya tree. mag-hard guard. Pasok si Dominic. Pero si Ryzen pa rin ang nagtagumpay. Ngayon na magiging kolata ng Aurora dito. Rundown na lang. Mamamatay rin si Ryzen. May ibig si James. Itiligtas pa dito yung Super Yoshi. Hindi na lamang. Habang si Haji ay nandun din. Masakit na rin yung mga normal hits. Mula sa kanya mga bala. Si Ryzen lamang ang nabili dito ng Aurora. Pero yung Lord ay hawak pa rin ng barangay. Ayun, medyo wala na nang no choice si Ryzen doon. Kailangan siyang ialay doon. There was Wala na. just no more mobility after the retribution that he could use to get away. Pero I think that is gonna be best case scenario still for Aurora. They got one. Pero again, kailangan pa nilang dumepensa. Actually, yung for Omega pa nga, mas maganda na hindi namatay si Ryzen doon. Pero wala na talaga siyang magagawa. Just like what you said. Kailangan niyang ialay yung buhay niya para mabuhay yung ibang members ng Smart Omega. And for Aurora, the good thing for that is nakakuha nga sila ng isa. Pero sana, mas marami pa dapat yun kung mas na-layer nila na maayos at mas nakapasok pa yung mga damage dealers. A Lord is marching down top lane. At mukhang yung Omega ay sasabay na rin. Okay, nagre-ready na ata dito. Kung sila ay nagamit na ni Super Yoshi. Nagumpay sila sa magbasag na Torres sa gitna. Aabot din naman dito si Ryzen. Ang katanungan ay hahabol ba dito? Aurora, okay, napalalim ata si James. Meron mo siyang immortality. Mapapop ito. Nakasanib na yung hard guard. At napatay at napitil ni Demon Kite. Atrasan muna dito ang Smart Omega. Medyo napalalim ata si James sa naging tagpo na yun, ha? Nakakamulat din yung push and pull and yung pasok din, yung hapde ni Demon kahit doon sa exchange na yun. Actually, both of them, kung may mapapalalim,
mapapanish ng sobra. And in that case, it is James na napunta sa trap ng Aurora. Remember, pag naipit ka sa gitna ng isang Angela, Alice, YSS, and even that Harit, hindi ka nagagalaw at all. Yes, makakagalaw ka, pero hindi ka mabubuhay. And same goes as well for Aurora. Kapag sila naman yung naipit sa Fredrin, Arlon, Kimi, and Claude, hindi rin sila mabubuhay. Look at that, very dominating movements coming in from Aurora. Parang tinatry nila mag-pincer maneuver dito. Oo nga, iniipit eh, sinasandwich nga nila eh. Ryzen, hinahabol din si Light. Dome? Tapos ng Zaman Force, napakatapos talaga. Final slash yung nagamit. So may mga resource na natanggal para sa Smart Omega. Gayon din naman para sa Aurora. Sa anim ng Heart Guard. Si Edward na magiging target. Nasakit na rin ang mga normal hits para dito kay Netsky. Bumili ng immortality dito si Ryzen. Ngayon, alam nila na wala ng Heart Guard. Though mababa rin lang naman yung cooldown dyan. Pero kailangan umuwi ng mga miyembro ng Aurora para mag-clear ng kanila mga waves sa top, mid, and bottom. At pagkakataon ng Omega dito na i-burst. Reverse yata nila to. I think this is a bad decision for Aurora na ilaban nila, pero I get it. Kailangan nila dahil Kailangan eh. basag na lahat ng kanilang inhibitor turrets. At kapag nakuha to ng Omega, might be the end of it. 21 minutes, makunat na Lord na ang kanilang makakaharap niyan. Kailangan nilang i-contest to. Aurora trying to get into it. You ang daming minions na kailangan i-clear. Hindi in the help of Demonkind. Wala na silang choice to ibigay. Okay, bibitawan na rin ni Edward. Inalaban nila para sa Retrian. Ryzen nagtagumpay. Ngayon ay lalaban na rin si Edward. Napaka-zero na damage dito ni Nancy. Ulam din! Halos 2 hits lang. Kaya pumasok din. Purify ang nagamit ni Haji. Atrasan muna dito ang Aurora. Oh my goodness. Maghahabol pa rin si James. Ayaw na pala yung tantana. Nagamit yung Winter Crown. Ryzen with a taunt. Atras muna siya dito. Nagamit yung Purify. Back to Demonkind. Ay, nakapakay na. Super Yoshi ang magiging next. Popping na immortality. And si Super Yoshi ay aabutan pa. Ryzen nakatakas. Yung Lord ay nakalaya dun sa may bandang gitna. At napaalam din itong si Super Yoshi. Grabe ang palitan. What a decision! Sige, Edward, ikaw na lang yung umuwi, tapos kami, lalaban kami, and they won the battle. If ever they lost that, mahihirapan ang Aurora. Si Edward na nakadidepensa, but because they won the clash after the Lord, makakadepensa pa at mabubuhay ang Aurora. Sobrang clutch din on the team fights. May mga mukhang pauwi na. Pero biglang magtuturn. And nakakagulat talaga yun. And now the death timers are really kicking in. Na halatang halata na pag ikaw namatay ngayon dito, 1 minuto, dagdag insulto, pwede kayong matalo. Mahirap na talaga to. Kailangan pag-isipan din ng mga magkabilang kupunan na ito. Kung ano ba mga items actually na kanilang i-investan sa kanilang mga sarili. Immortality actually, bumili na rin itong si James. Sobrang importante nito para sa kanya. Sobrang vital na ng immortalities dito sa laban na to. The second life might cost you the game. And now that we are on a 23-minute mark, mga kaibigan, this is the time na, tulad nga na sinabi ni Rockart, kasalanan na pag namatay ka pa dito sa Clash. And for the side of Omega, 2 of them has their immortalities, Ryzen and James. They may be vital kasi kapag sila yung nawala, if Ryzen ay mawawala dito, yung death timer niya ay aabot ng 67 or 70 plus. Tapos yung Lord ay lalabas na in 30 seconds. So if you're Aurora, you might want to force a play dito sa time na to, pero mukhang ilalaban na lang dito sa Lord. Nasa punto na tayo na only buy and send na lang tayo dito ng Winter Crown at Immortality. Yun na lang ang budget ngayon. Pati si Yue mahapdi na doon sa Angela. Siya na yung taga-clear ng minion waves honestly at this point. Oh, actually, buti nga, nakapag-react pa itong si Demonkind dun sa gitna kasi sobrang dami ng top, mid, and bottom. Maaari pang mamatay itong si Yue kanina. Sabi yan, support lang ako. Teka lang guys. Kailangan ng tulong. Kailangan ng tulong. Kulang ang pagmamahal dito. Oo, hindi kaya ng pag-ibig, pre. Hindi kaya ng pag-ibig to, 3 lane, no? Pero now they have better controls again with the global presence of the Angela. Sisimulan nila ngayon ang ating possible last Lord. Okay, maaari talagang huling Lord na to, James. Ayan, ipapakita na kung sino ay nagamit din. Demonkind na bitawan na yung kanyang ultimate. Pero si Edward pinamadali nilang i-burst. Tatanong din. Sakto! Dumacho na Ruiz ang gamit din ng Winter Crown. And this time, Super Yoshi mamamatay. Kaya na nagiging call ng Aurora. Isa-isa na nila pinapuputong ba ang bagong barangay. Magiging sunod na si James. Atras muna ang 3. Ibibigay na ata nila yung Lord na ito. Napakagandang turn. Napakagandang pagpasok mula kay Edward at ang buong kupunan ng Aurora. Paano nagsusurvive si Edward ng ganong katagal laban sa multiple members? This going crazy for Aurora. Winter Crown Play!
Legend Zero Fing. Look at this play. Beautifully impacted. May kasama pang flicker at winter crown sa mukha. Diba, dalawa yun nahuli. Yung nasa likuran kasi hindi na rin makakaabot. And sakto din yung mga winter crowns na napindutan dito. Aabot naman si James. 5 seconds para sa kanya. Yung Lord, nandito na. 5v5 ulit to, and we are gonna see the Lord up on mid. So again, don't forget, kalpo pa naman ang kanilang base. Activated na ngayon. Kalahati ka kanyang buhay pero nabigyan. Nakakan dito si Ryan and James. Sumasayaw siya. Kapag mo na likod. Kasi kailangan umatras. Ready na at ang Aurora. Nagpilihan na ng mga winter crowns. Nagpindutan na.